Sabi mo, gano man nakatagal, mahal pa rin kita kay Lord. Ayan. Ayan. Okay, so, announcement muna. Ayan, so, yung announcement ko nga, nung sa GC, di ba, October 1 na po, yung Feast of Tabernacles. And, yun nga, kung hindi pa kayo nakakapag-register, register na kayo, di ba? Kasi, ang sabi nga ni Pastora Ruth, basta, parang konti na lang yung slot. And yun nga, kapag kasi, ayun, yung parang ang pinaka-priority nga talaga is yung mga active church members. Kaya sana we pray. Tapos yung mga nagtatanong kung saan yung lugar, doon pa rin sa SM Cinema 2, 'di ba? And yun, sana October 1 nga. October 1. Yan, October 1. Hindi na siya 8, ha? Kasi tapos na daw yung Feast of Tabernacle sa 8. Kapag 8 pa, kaya napaaga. And also, start po tomorrow, ayan, kaka-decide lang po namin. Starting po tomorrow, kakaroon po tayo ng Bible study online sa mga adult po. And isasama na rin po natin yan sila, yan, Janet, yung mga kananay natin, sila Risa, si Sai. Malaking opportunity to para to share the gospel kasi parang in just one click lang, di ba? Pwedeng sabihin mo sa mama mo, ma, sali ka dito sa online Bible study. And lang naman yon, maikling oras lang naman yon or minuto. And maganda, makapag-participate nga sana tayo doon. And parang we never know kung ano yung magiging impact nun sa mga buhay ng mga tao. Kasi nga, naisip ko, kailangan talaga ng gawing regular yung feeding sa adult, nang sa gayon mas lalo silang lumago sa mga pananampalataya nila. And kung merong yun, kumbaga parang minsan may mga di ba, parang dahilan ba't hindi nakakapunta. Yun. Pero through online, ayan, makakapakinig sila ng Word of God. Ayan. So, yun lang. And, parang di pa ako nakakainom. Si Raven na daw. Ray. Hindi, yun na si Raven. Salamat sa enthusiasm, Paul. Ayan. Nung nakaraan, ang tinapik ko sa inyo is about worship, di ba? Tapos, merong mga napahagingan na patungkol naman sa giving. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga yun, na-apply naman natin yung pagbabalik loob natin, di ba, sa worship. And at the same time, yun nga, kumbaga parang meron namang mga na-challenge about nga talaga sa giving. And ngayon, inom lang ako. Saglit. Ang nililid sa akin ni Lord na i-message ngayon is about, palabas na, the power of prayer. Ayan, sabi nyo nga, the power of prayer. Ayan, sabi mo sa katabi mo, ngayong araw na ito, mababago ka in Jesus' name. Ayan, and ang verse natin ay mababasa sa 1 John 5:14-15. Sabi dyan, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked Him. Ayan. Tapos sa Tagalog, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Ayan. Kung tutuusin, ang verse na yan ay isang empowerment o encouragement para sa atin, di ba? Para mas lalo pa tayong manalangin, mag-pray, di ba? And itong verse na ay nakakatuwa kasi nga, di ba, kapag daw humiling ka sa Panginoon, lalong-lalo na according to His yung prayer mo, 'di ba? Sasagutin niya nga. And may mga, 'di ba, si Tita Emily meron siyang post nung nakaraan na kung powerful daw ang prayer, bakit daw kokonti ang nagpe-prayer meeting? And kumbaga parang
ito, pakiusap ko lang sana, ano man yung maririnig nyo ngayon, sana don't take it personally. And how I wish and how I pray, sana naman sa tagal na nating magkakasama, wala nang na-offend dito sa kung ano man yung sasabihin ko, di ba? And kumbaga parang sa halip, di ba, ituring natin tong aral na to na para sa ikakalago natin. 'Di ba? At ikakayaman pa ng ating spiritual na buhay. Alam niyo yung First John, sobrang karapat-dapat nga naman daw si John na sabihin ito. Next. Ayan. At ito si Apostle John. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang dalawa na qualities bakit karapat-dapat siyang magturo ng prayer. Una, kasi he was very acquainted with the prayer life of Jesus. Ngayon, parang tatanungin natin, anong karapatan ni Apostle John para magturo ng prayer? 'Di ba? Yan ang karapatan niya. Bakit? Kasi nung time na nandito si Jesus, nakikita niya si Jesus manalangin. Nakikita niya si Jesus na talagang sa sakripisyo ng tulog in order na makapanalangin. And also, nakikita nila si Jesus gumigising ng maaga in order na makapanalangin. Tapos nakita din nila si Jesus na magturo ng tungkol sa panalangin. Kaya, kung tutuusin, si John talaga, kung meron pwedeng magpasa ng katuruan tungkol sa prayer, siya yun. Bakit? Kasi personal niyang nakita from the very life of Jesus, yung patungkol sa prayer. At hindi lang yun, di ba? Nung si Jesus ay nagkaroon ng transfiguration, nung umilaw si Jesus, nag-glow, di ba? Nandun si John. Si Peter, James, tsaka John, yung inner circle. Kaya kitang-kita ni John, ano ang kapangyarihan ng pananalangin. Kaya nga sabi nga dito, you and I can never be what the Lord desires us to be unless we are people of prayer. Kaya pasimulang lesson, hindi daw tayo magiging tao ng Diyos na itinadhana niya o pinlano niya unless tayo ay maging people of prayer. Kaya halimbawa, gusto nyong mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo, kailangan manalangin ka. Kailangan manalangin po tayo. And ano pa? Ano pa yung qualities ni Apostle John? Bakit siya nagtuturo nito? Kasi bakit? John had a personal, powerful life of prayer. Pag binasa niyo yung mga epistle niya o yung mga sulat niya, si John talaga ay isa ring prayerful na tao. Kasi nga dahil natutunan niya yung kay Jesus, di ba? Siya rin, naging prayerful siya. Okay? And sabi nga, John knew that the prayer was vital for the Christian to overcome the world. Di ba? Sinabi niya yon sa mga sulat niya na para daw ma-overcome natin yung mundo, kailangan nananalangin tayo. To live in assurance and for the believer to fulfill the purposes of God in this life. Okay? Kaya nga sabi, in the light of the days, kaya ito yung gusto kong ma-realize nyo. In the light of the days in which we are living with, we need to pray. Ano na bang klaseng mundo ang meron tayo? Ano na bang klaseng sitwasyon ang meron tayo? Sabi, with our world in such a desperate state, we need to pray. With the gospel and the Bible under attack, we need to pray. With so many people in need of power to find purpose, to overcome drugs, and to escape pornography, to save marriages, and to find peace, we simply must pray. Yan. Kung gusto nyong mangyari, maganap ang lahat ng yon, di ba? Kailangan manalangin tayo. Okay, sabi mo nga sa sarili mo, manalangin ka. Ngayong araw na to, meron lang akong 3 na ituturo sa inyo. And syempre, yung mga 3 na yon, may mga sub point yon. And how I pray na maunawaan talaga at maintindihan. Message na to, may mas maganda pa bang? Ayan, pagkatapos ng message na to ay na tayo. And number 1, ano-ano nga ba ang mga tinuturo ng First John tungkol sa pananalangin? Number 1, our confidence in appearing before God in prayer. Yan, tinapik yan ni Apostle John. Yung kung ano daw yung confidence na meron tayo in appearing before God in prayer. Sabi nyo nga confidence. Ano ang tingin nyo o ano ang iniisip nyo when it comes sa confidence? Di ba? Pag sinabing confidence, yung talagang taas noo. Di ba? Pag rumampa, talaga namang rampa. Pag nag-recite, hindi nabubulol. Di ba? Ganun ang confidence. Ngayon, when it comes sa prayer, ano ang ibig sabihin nun? Sabi, the word confidence comes from the Greek word parrhesia. Okay? Or paresia. Which means outspokenness, frankness, bluntness, publicity, by implication, assurance.
Sabi, it is made up of two Greek words na pas, ang ibig sabihin ay all or every, tsaka yung reo, ibig sabihin naman utter and speak. Sabi, thus, confidence means to have an outspokenness before God or a boldness to speak your heart to Him. Yung pala yun. Ibig sabihin ng confidence, di ba, yung talagang masasabi mo sa Panginoon kung ano yung gusto mong sabihin. Di ba? Yung pala yung confidence doon na hindi ka nahihiya. Di ba? Nasabihin sa Panginoon ano yung nararamdaman mo, ano yung gusto mong sabihin, di ba? And sabi nga, we can talk to the Lord about anything and everything. But in doing so, we must be totally honest with God. Pero tatandaan nyo ha, na sa pagiging confident natin, sa pag-approach kay Lord, dapat honest daw tayo. And sabi nga, the Lord desires that we pray confidently, earnestly, and honestly. Sabi nyo nga, honestly. Kaya, halimbawa kayo, pag tinanong kayo, honest ba kayo mag-pray kay Lord? O nagkukunwari kayo? Nagkukunwaring matalino, nagkukunwaring ma-English, nagkukunwari na okay lang siya, 'di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, honest ka. Halimbawa kung naiiyak ka, iyak ka talaga. Kung masaya ang puso mo, di sayahan mo yung prayer mo, 'di ba? Kung ikaw naman ay may nire-rebuke, tapangan mo, 'di ba? Dapat honest. And sabi nga dito, He is not impressed with our diction, vocabulary, or intellect. He is concerned with our sincerity and boldness. Yun ang gusto niya. Diba? Sincerity and boldness. Hindi daw siya after sa kung paano mong ibigkas yung mga prayer mo o kung gaano kalalim o kadami ang bokabularyo mo. Okay? So yun, honesty. And sabi nga, meron daw dalawang importanteng elemento. Yan, sabi, two important elements of our confidence in appearing before God in prayer. Una, the word of prayer. Pangalawa, the welcome in prayer. Sabi nyo nga, the word and the welcome. Word and welcome. Yan, the word and the welcome, di ba? So yan yung pag-aaralan natin under ng confidence in appearing before God in prayer. So ngayon, pag-aralan na muna natin, bakit ba dapat may confidence tayo sa pagharap sa Panginoon? Una, bakit? Dahil sa word of prayer. Kaya nga sana pinagpe-pray ko na talagang malaman natin yung kahalagahan ng prayer. Di ba? Kasi sa pamamagitan nun, magiging confident ka na lumapit sa Diyos. Pag alam mo yung halaga, yung meaning ng prayer, hindi mo imi-miss out yung prayer. Di ba? Kaya nga ako, parang sa part ko, masagwa ba kung ang itatopic ko sa Sunday service ay tungkol sa prayer? Hindi ba dapat sa prayer meeting? Kaso, di ba, pag tuwing prayer meeting naman, iilan lang ang uma-attend. And alam nyo, nakakatawa dun sa YouTube channel natin, dati, tawag doon, ang ugali ng tao na ayaw ng Diyos, 6,000 views na siya. Di ba? Ngayon, why prayer meeting is important, 14,000 views na sa YouTube. Ibig sabihin, ang daming nagsusearch ng preaching tungkol sa prayer meeting. Why? Siguro kasi para ma-exhort yung churches na mag-prayer meeting na. Di ba? Kasi kung ang prayer meeting ay lungs of the church, at kung hindi ka nagpe-prayer meeting, ano nang kalagayan mo ngayon? Baka naghihingalo ka na. Di ba? Kaya minsan, may mga tanong tayo sa sarili natin, na ba't ako nang hihina? Bakit ako nang lulupaypay? Tanungin mo sarili mo. Di ba? Ilang beses ka bang uma-attend ng service o ng simba sa isang linggo? Baka isang beses lang kasi. Baka tuwing linggo lang din. And ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo to, kung ikaw ang tao na pumupunta lang ng church ng isang beses lang, anong kaibahan mo sa Katoliko? 'Di ba? Alam niyo po, ang church po kasi natin is open 24 hours, 24/7. And for your information, ang padlock po natin dito ay code lang. Passcode lang. Kaya hindi ako pwedeng sabihan ng mga tao na kasi ang gawain lang natin ganto ganyan. Kasi kung gusto mong manalangin talaga, you can come anytime. 'Di ba? Basta sabihin mo lang kay Aaron o kaya naman magsabi ka kay Teacher Grace na pupunta po ako, gusto ko pong mag-pray, katagpuin po ako ng Panginoon. Nang sa gayon, hindi tayo magsabi na ang dami-dami kong concern, ang dami-dami kong care, 'di ba? Pero mamaya na 'yan, 'di ba? Medyo pinapaalalahanan ko lang kayo patungkol nga sa word of prayer. Ngayon, ano ba ang halaga ng prayer? Ganito yan. Bakit natin kailangang pahalagahan ng prayer? Kasi prayer is a sin killer. Sabihin nyo nga, sin killer.
Yan, sa 2 Chronicles 34 verse 3, nang ika-8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Ito po si King Josiah. Kaya noong ika-12 taon, sinimulan niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyos-Diyosang si Asherah at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy o tanso. Itong si King Josiah, para siyang pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record. Bakit? Kasi siya ang batang hari, ng Juda. 8 years old pa lang daw siya, hari na siya. And nung naging 16 years old siya, he began to seek the Lord. Inumpisahan niyang mag-pray at hanapin ang Diyos sa kanyang pananalangin. Kaya naman, to make the long story short, alam niyo ba ang nangyari? Nagkaroon ng mighty and powerful revival dun sa kanilang lugar at naapektuhan nun ang maraming lugar sa kanila. Dumating yung time, yung mga peking Diyos, yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan, ay pinatanggal niya. Diba? Dahil nagkaroon siya ng pangungusap, ng encounter, ng revelation galing sa Panginoon, nagkaroon ng revival. Diba? Doon sa lugar nila. Diba? Sa lungsod ng Panginoon. Kaya, alam nyo, nakakatuwa itong kwento niya. Bakit? Kasi, ang prayer talaga is a sin killer. Di ba? Na sa tuwing nananalangin ka pala, natatanggal ang anumang hindi kalooban ng Diyos sa'yo. Natatanggal, naaalis ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto sa mga buhay natin. Di ba? That's the reason why kaming mga pastor, lagi namin kayong sinasabihan, mag-pray kayo, mag-pray kayo, mag-pray kayo. Nahihirapan kayo sa kasalanan na yan, mag-pray kayo. Prayer is the secret. Diba? Kaya minsan, parang ma-OA-yan ka na lang kay Benny Hinn pag sinasabi niya, pornography, wala kayong ibang solusyon dyan, kundi fasting and prayer. Kasi oo nga naman, halimbawa nilaliman mo yung pag-aaral, kapag ang problema mo ay addiction, droga o ano paman, mga pornografiya na yan, alam niyo kung paano maaalis yan? Simply by praying and fasting. Diba? Kasi bakit? Kapag nagpe-prayer and fasting tayo, humihina ang laman. Humihina yung tawag ng laman. Di ba? Kaya naman, hindi makapanaig yung kasalanan sa mga buhay natin. Di ba? Kaya ako, nalulungkot talaga ako sa mga Kristiyano o sa mga tao na alam na nga nilang kasalanan ito at alam nila na kahinaan nila to, pero dun pa sila nagwi-withdraw. Di ba? Dun pa sila lumalayo. Saan? Sa mga pananalangin, prayer meeting. Diba? Yun lang ang tanging pag-asa nila para magtagumpay sa kasalanan na yun. Diba? Kaya nga ang model prayer, yung Our Father who art in heaven, nakalagay doon? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Doon pa lang, kapag pinanalangin mo daw yun, tutulungan ka ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan na yan. Kaya di ba maraming mga tao, ganun ang dilema nila, ganun ang mga excuse nila. Sabi nila, ayokong magsimba, nahihiya ako, ang dami kong kasalanan. Pero they never know na kapag tumapak sila, nagdesisyon sila na manalangin, pumunta sa church, doon na unti-unting namamatay yung kasalanan. Kaya nakakatuwa yung kwento ng isang apo, na nakikita niya kasi lagi yung lolo niya, lagi nagpe-pray. Nasa tumba-tumba, tapos lagi nagbabasa ng Bible. Araw-araw yun. Kaya yung apo, ang ginawa, nagbasa rin siya ng Bible, tapos nanalangin siya. Ngayon, parang siguro tumagal, parang naisip niya, may nangyayari ba to? May nangyayari ba sa ginagawa ko? Tapos iniisip niya, may nangyayari kaya dun sa sa ginagawa ni lolo? Kaya in-approach niya ngayon yung lolo niya. Kaya ngayon, sabi niya, Lo, may nangyayari ba talaga dyan sa pagpe-pray mo tsaka pagbabasa mo ng Bible? Sabi niya, ay apo, para malaman mo, may ituturo ako sa'yo. Pero before that, sabi niya ganon, itong basket ng uling ay dalhin mo doon sa sa river. Sa river, ilog. Ngayon, gusto ko, dalhan mo ko ng isang basket na tubig. Di ang ginawa ng apo, punta sa river. Sinalok si tubig. Bilis. Lo, ayan na. Pero pagdating niya doon, empty, wala na. Di ba? Sabi niya, ay apo, walang tubig. Ayan, balik ka ulit. Di balik yung apo.
Tapos salok ulit ng tubig. Tapos parang iniisip niya, pag binilisan niya pa, mas lalo niyang mape-preserve yung tubig. Kaya talagang kaso pagdating niya doon, wala pa rin. Sabi niya, apo, kailangan ko pa naman ng tubig na yan. Isa pa. Di pagbalik niya ganun. Kuha ulit ng tubig, tapos parang siguro pinakamabilis niyang takbo. Tapos pagdating niya pa rin doon, walang laman na tubig. 'Di ba? Pero alam niyo ba sabi niya, lolo, paano ba 'yan? Hindi kita mabigyan ng isang basket na yung tubig. Sabi ng lolo niya sa kanya, apo, ganyan ang nangyayari kapag nananalangin ako at nagbabasa ako ng Bible. Na parang tingin ng mga tao, walang nangyayari, pero tingnan mo na ngayon yung itsura. Pag tingin ng apo, nakita niya na yung basket ng uling ay ang linis na. Wala nang dumi. Bakit? Kasi nahugasan na nung river. And alam nyo ang sekreto ng prayer tsaka ng pagbabasa ng Bible, akala mo walang nangyayari. Kada prayer meeting, akala mo walang nangyayari, same pa rin yung ulam, pag uwi, tuyo pa rin. Pero hindi mo alam, nalilinis ka pala. Every time ng pray mo, every time na uma-attend ka, naintindihan? Bakit? Prayer is a sin killer. Every time na nag-a-approach ka dun sa banal na Diyos, nahawaan ka rin ng kabanalan niya. Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? Kaya nga, may mga ganun talaga pagkakataon. Minsan, yung talagang yun, di ba? Sabi nga ng dito sa ating quotation, the revival that came from his prayer life was so overwhelming that even reached over into wicked Israel to the north. Yes, prayer is a sin killer. Amen po? Yan, tingnan nyo si Josiah, 8 years old, tapos 16 years old, nag-prayer marathon na. Di ba? Nananalangin na, kaya ganun ang resulta. Paano kaya kung ang mga kabataan natin, at hindi lang kabataan, YA, adult, manalangin, ano kaya ang idudulot nito sa mga tao sa paligid natin? Naintindihan? Amen? Yan ang worth ng prayer. Prayer is a sin killer. Pangalawa, prayer is a door opener. Sabihin nyo, door opener. Ayan, door opener. Naalala nyo si Peter sa Acts chapter 12? Yan. Sa Acts chapter 12 kasi, dahil nga sa pangangaral nila, di ba? Dahil sa pagiging devoted ni Peter na maghayag ng salita ng Diyos, ay nakulong siya. Di ba? Ngayon, si James that time ay patay na kasi pinatay na siya dahil sa persecution. Ngayon, susunod na kasi si Peter. Pero alam nyo ang difference? Nung si Peter na kasi ang mamamatay, nung time na niya, yung church, nanalangin sila. Nag-unite sila in prayer. Talagang humiling sila sa Panginoon, Lord, gumawa ka ng paraan para kay Peter. Kaya naman ano nangyari? Isang gabi, di ba, may anghel na na tumulong kay Peter para buksan ang selda, ang kulungan. At doon nakalaya si Peter bigla. Di ba? Kaya nakabalik siya doon sa church. Di ba? At sino nga ba yung yung kinakatok niya? Si Rhoda? Rhoda ba? Kinakatok niya. Tapos nung pagkatok niya, ay, atito na si Peter. Di ba? Nagbalita agad siya. Pero hindi niya pa binubuksan. Ganon siya. Shock na shock, tsaka ka-amaze na amaze sa nangyari kay Peter. And alam nyo, ang prayer, yun ang worth niya, yun ang halaga niya, yun ang power niya. It is a doorkeeper. Door opener. Diba? Ibig sabihin nito, lahat ng mga pinto na nakasara, pag nanalangin ka, ay mabubuksan. Amen? Diba? Kaya halimbawa, sa oras na to, sa umagang ito, mag-isip kang maigi. Listen very carefully. Ano ang tingin mo sa buhay mo na feeling mo ay sarado, di ba? At hindi ka makalabas. Okay? Yun ang tanungin mo sa sarili mo. Ano yung mga parang nangyayari sa buhay mo ngayon na feeling mo hindi ka makalabas? Yan ba ay mga patong-patong na problema? Yan ba ay maraming bayarin na kailangang bayaran? Yan ba ay responsibilidad sa trabaho o kaya naman sa eskwelahan na hindi ka talaga makalabas? Yan ba ay utang na kailangan mong bayaran? Alam nyo, ang door opener natin, walang iba kundi ang pananalangin.
Amen? Amen. Di ba? Kaya minsan, dito ko na kayo kakausapin starting ngayon. Okay? Minsan kasi may mga gantong senaryo tayo dito, di ba? Huwag na tayong magmalayo. Dito na lang tayo sa church halimbawa. Di ba minsan kapag dumadating talaga sa punto, lahat naman tayo dumadating tayo sa punto na ganon, na pag feeling mo, kapos na kapos ka na, marami kang bayarin, wala ka ng pera sa bulsa, ano ang mindset mo? Magdodoble kayod ako. Magtatrabaho ako. Mag-OT ako. Diba? Pero, pag chinek mo ang Bible, yun ba talaga ang plano at kalooban ng Diyos? Diba sabi ng Bible, Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Psalm 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." So meaning to say, ang biblical talaga is unahin mo si Lord, siya bahala sa gastusin mo. Unahin mo si Lord, siya bahala sa mga bayarin mo. Naintindihan? And hindi ko to sinasabi, parang na wala akong ka-experience. Diba? Kasi bakit? Sa pagpapastor ko talaga, dumating yung time wala talagang pera. Pero dahil nananalangin ka ng nananalangin, the Lord made a way sa mga bagay-bagay. Ngayon, minsan may mga pagkakataon, pastor, wala ka namang utang. Hindi nyo alam. Diba? Kumbaga parang, diba, dumating din sa punto na, diba, nagkautang ako. Diba? Na-scam ako, diba? And yung iba sa inyo, alam kung magkano yung na-scam sa akin, diba? Pero alam nyo, kakapray ng kakapray, gumawa ang Panginoon ng paraan para maibalik. Hindi naman literal na balik, pero in some other way, binalik ng Panginoon. And dati naalala ko, minsan kung halimbawa na minsan may mga ganto kayong pakiramdam, dati naramdaman ko rin yung kay Ate Beck. Kasi imbis na tulungan ako, imbis na ipanalangin ako, imbis na parang, oy, ganun. Diba? Alam niyo, sabi sa akin ni Ate Beck, nung sinabi ko sa kanya na, kailangan ko na pong magtrabaho, hindi na po ako magpo-full time. Kasi may utang po kami 50,000. Alam niyo, sagot niya sa akin, wag mo kasing sambahin yung 50,000. Alam niyo, ganun tayo minsan, o madalas, na dahil sa laki ng bayarin natin, sa laki ng mga inaalala natin, feeling natin, yun na yung mas malaki kesa sa Diyos. Diba? Ano ba talaga ang katotohanan? Sinong mas malaki? Sagutin nyo. Diyos o ang problema? Diyos. Diba? Bakit nagkukumahog tayo minsan? Sa paghabol ng pera, baka nasasaktan kayo pag sinasabing paghabol ng pera. Pero ganun talaga. Pag masyado kang OT ng OT, para saan ba yan? Diba? Pag masyado kang kayod ng kayod, para saan ba yan? Alam mo, at that moment, Wednesday na Wednesday, pwede ka namang umuwi ng maaga sana. Pwede ka magpaalam. Diba? And dun sa pagdidesisyon mo na yon, hindi mo kasi alam, meron palang ginagawa ang Panginoon. Diba? Para makawala ka dyan. And alam nyo, ganun din si Peter. Diba? Hindi niya alam, kakapanalangin ng church, isang araw, bumukas na lang. Diba? Yung pintuan, yung selda. Alam nyo, ganun din kayo. Kakapray nyo ng walang tigil, magulat kayo, isang araw, malaya ka na. Amen? Isang araw, yung pinoproblema mo, wala na. Diba? Kasi minsan, kakapatong ng problema natin, mas bilib pa tayo sa sarili natin eh. Diba? Ginagawa natin ang paraan. Hindi, diskarte pa. Hanggang sa ma-exhaust ka na. Diba? Hanggang sa ganito na yung maramdaman mo. Kaya, diba? Halimbawa, minsan, pag dadating kayo sa church, outcome? Laging tulala. Laging feeling pagod. Diba? Bakit? Kasi laging ganun. Ang akala natin, ito na yung purpose ng buhay natin. Pero hindi. Naintindihan? Amen? And ito, gusto ko lang to sabihin sa mga hindi na nagpe-prayer meeting. Listen very carefully Kasi talagang ina-analyze ko. Sabi ko, ba't kaya yung ibang mga Kristiyano hindi na talaga nagpe-prayer meeting? Pwede kayang, halimbawa sa schedule, sige, intindihin natin yan.
Pero, di ba, alam naman natin, pwede namang humabol, ganyan. Pero minsan, may malalim ako na tinitignan sa bagay na to. Minsan, iniisip ko, ayaw na ba nila na mag-prayer meeting kasi meron silang isang prayer na hindi sinagot ng Panginoon? Sila ba ay nagtatampo? Sila ba ay wala nang believe sa pananalangin? Wala na ba silang believe sa prayer meeting? Hindi na ba sila believe kay Lord? 'Di ba? Pero nung unang Kristiyano nyo, nung winantuan kayo, ano ba talaga ang turo sa prayer? Na kapag tumawag ka sa Panginoon, may sagot talaga siya. Ano 'yon? Yes, no, tsaka wait. Okay? And alam nating lahat na pag yes, ang saya niyan. Yes! Salamat, Lord. Ang saya, di ba? Pero paano kapag nung pagka-pray mo, pagka-prayer meeting mo, prayer marathon mo, OPM mo, no ang sinabi ng Panginoon? Magtatampo ka ba? Paano pag sinabi niya, wait naman? Di ba? Magmamadali ka ba? Maiinip ka ba? Di ba? And you never know, hindi nyo kasi alam, dun pa lang sa bagay na yon, tinetest na tayo ng Panginoon. Di ba? Ine-examine niya kung itong anak ko ba na to, nagpe-prayer meeting to para sa akin o para sa sagot lang. Di ba? Kaya minsan, pinaparanas tayo ng Lord ng no. Bakit? To test us, tingnan ko nga kung magpe-prayer meeting pa rin to. Kung ino ko to. Di ba? Naintindihan niyo? Nagigets niyo? Amen? Kaya sana, di ba, pumasa tayo sa testing na yon. Pumasa tayo dun sa pagtetest ng Panginoon na tingnan ko nga kung ang hanap nito ay blessing o yung blesser? Yung healing o yung healer? Di ba? Kasi ang dapat na gustuhin natin, naisin natin, ang Panginoon. And kahit isa lang, yung may kailangan dun sa message na yon, worth it tong pagsasabi ko. Kasi minsan parang pag inaano ko nga, parang pag tinitingnan ko yung mga tao, minsan parang feeling ko nagtatampo sila sa Diyos. Minsan parang wala silang believe sa prayer meeting. Pero again guys, church, yes, no, wait. Yan ang sagot ng Panginoon. Amen? Naintindihan natin? Pero syempre, ang dami namang, sino magsasabi dito na lamang yung no sa'yo? Di ba habang tumatagal ka sa Panginoon, parang, ang daming yes, ang daming yes. Di ba? Kaya ang saya. Pero minsan, kapag nga nino-no ka ni Lord, wait, huwag ka magtampo, tsaka huwag ka mainip. Amen? Okay, sabi mo nga sa katabi mo, mag-prayer meeting ka na ulit. Kaya may mga may mga ganun tayong testing. Okay. Ngayon. Wala, sinulat ko kasi ito yung mas marami pa ring humahabol, di ba? Umuwi ng maaga at umattend pa rin. Di ba? Kasi wala na yun, di ba? May gagawin ng Panginoon. And ipapaalala ko sa inyo na dati sinasabi na sabi great time saver. Diba? And amen ba tayo doon? Prayer is a great time saver. Therefore, kapag nananalangin ka, ang dami mo palang nasa-save na time. And alam niyo ba, may dagdag pa ako dyan. Prayer is also an energy saver. Diba? Kasi yung hindi mo magawa ng 100 araw, kaya mo pa gawa in just one day lang kapag nanalangin ka. And ako, dyan. Kasi minsan, isip ko dati, ano kaya kung wag na ako mag 12-hour prayer? Ang tagal talaga kasi. Ano kaya kung wala na lang prayer marathon? Puntahan ko na lang yung mga tao. Pero kinorek ako agad ng Panginoon. Na alam mo ba, mas marami akong magagawa sa'yo kapag nananalangin ka kaysa magkumahog ka dyan kakatrabaho mo. Di ba? Sino nakaranas ng gano'n? Na nung pinag-pray mali yung bagay, nung pinag-pray mo yung exam mo, mas naging favorable sa'yo. Di ba? Nung pinag-pray mo yung kaklase mo, mas lalong sumama. Di ba? Naintindihan? Kasi gano'n ang power ng pananalangin. Amen? Okay, prayer is a sin killer. Prayer is a door opener. And also, prayer is a power bringer. Yan, power bringer. Yan. Next natin. Prayer is a power bringer. Ano ibig sabihin yan? Sa Acts 2, pakita natin yung picture. Alam naman natin, di ba, na habang nananalangin
yung mga disciples, 120 disciples, anong nangyari bigla? Bumaba ang banal na spirito. 'Di ba? Napuspos silang lahat. Nagtang silang lahat. Ngayon, anong naging resulta? 'Di ba? Nung nangaral na si Apostol Pedro, biglang naligtas ang ilan? 3,000. Tama ba? 3,000? Ayan, 3,000. Nalito na ako. 3,000 ba? 5,000? 10,000? 3,000? No? Ayan, 3,000. Okay? So, yun sa pananalangin. Bakit? Kasi nung nanalangin sila, bumaba ang banal na spirito, kaya naman yung dating duduwag-duwag, aatras-atras, tatakot-takot na mga disciple, naging matatapang sa paghahayag ng salita ng Diyos. What does it mean? Ano ibig sabihin nun? Na every time pala nagpe-pray tayo, lumalakas loob natin. Tumatapang tayo. Nawawala yung hiya, mga pag-aalangan natin. Di ba? Kaya alam nyo, halimbawa minsan, tanongin nyo to ha, bakit kayo hindi, ba't kayo kinakabahan? Ba't kayo hindi nag-share ng gospel? Ba't kayo hindi nag-evangelize? Bakit? Number one reason, nahihiya. Okay? Ngayon, kapag nahihiya kayo, ano lang ang gamot? Manalangin ka. Nang sa gayon, puspusin ka ng banal na spirito. Naintindihan? 'Di ba? Kasi yun tayo, actually, itong talaga na to, itong Sunday na to, dapat evangelism ang i-share ko, tsaka yung pag-gospel. Kasi nga, balik na ulit sa eskwelahan, di ba? Pero, ako ng Panginoon talagang inaayos niya yung sequence ng message. Bakit? Kasi kapag daw inayos natin ang pananalangin natin, alam nyo ba magiging madali na lahat? Yung pag-share ng gospel, yung lakas ng loob, yung tapang, di ba? Nakalagay nga dito yung concern, yung boldness, yung love, yung care, di ba? Susunod na yan kapag nanalangin ka. Okay? Kaya kapag inayos natin to, di ba, magkakaroon tayo ng tapang. Di ba? Ano nangyayari kapag nananalangin tayo? Sabi, nararamdaman mo yung puso niya, di ba? Naririnig mo yung boses niya, at nagiging isa na kayo ng gusto, Panginoon. Kaya yung mga taong nagpe-pray, they can't help but share the word of God, but share the gospel. Manalangin talaga tayo. Diba? Kaya dumating yung time na nanalangin ka, alam mo, kahit pa ipagbawal yan sa kumpanya nyo, kahit pa ipagbawal yan sa school, gagawa ka ng paraan to share the gospel. Naintindihan? Prayer is a power bringer. Kanina, nung bago kami pumunta dito ni Ate Mer, maiyak-iyak ako kasi, nag-chat sa akin yung pinsan ko. Tapos, syempre, alam ko yung reason niya ba't siya nag-chat. Ngayon, in-entertain ko. Sabi niya kasi, Kuya Apo, hindi mo ako inalala sa birthday ko. Sabi niya ganon. Yung parang, inaantay ko yung, kasi di ba doon sa Facebook, inaantay ko sana yung comment mo o kaya yung greetings mo sa akin pero wala. Sabi niya ganon. Sabi ko, ano ka ba, naaalala ko lagi yung birthday mo? Tapos sabi niya, hindi, praise, wala ka. Tapos sabi niya, alam mo Kuya Apo, mahalaga sa akin yung birthday ko ngayon kasi baka ito na yung huling birthday ko. Tapos parang after nun, may kirot, tapos parang naiyak akong bigla. Tapos parang gusto ko siyang puntahan doon. Parang ganon. Tapos yun nga, yung sabi ko, alam mo, mahal kita noon pa man. Sabi ko, hindi ko lang binibigay yung gusto mo o hindi kita pinapasahan sa GCash kasi, may nakakarating sa akin, iniinom mo lang daw. Sabi niya nga, Kuya Apo, hindi na po ako nagiinom, ganyan. Parang after nun, parang iyak ako ng iyak kanina. Kaya sabi ko, Bible school. Listen very carefully ha. Kahapon, Bible school. Tapos testimony si doon, si Clarice, yung kapatid nga ni Princess. And nagta-testimony siya na, yun nga, ang tungkol kasi sa joy, yung tinuro daw siya sa punto na doon sa outreach nila, mag-isa na lang daw siya na nagtuturo. Pero nakakatuwa kasi ang naging encouragement niya, yung buong pamilya niya, naligtas na. Tapos nung nakaraan, ang pinaka-last na nagpabaptize, yung magulang niya. Kaya tuwan-tuwa siya. And naalala niya nga yung
yung sinabi ni Pastor Dan sa kanya na yun ang nag-impact sa akin doon sa testimony ngayon. Ang sabi natin ng lahat, hindi tayo susuko, maligtas lang yung pamilya natin. Kailangan both families, yun nga, ng Lopez, tsaka nung, ano ni Princess? Maren? Reyes. Yan, lahat ng Reyes, maligtas. And after nung testimony niya, talaga nag-impact sa akin na, oo nga no, kami ba, ginagawa ba talaga namin yung lahat ng paraan para maligtas lang yung mga tao? Kaya biglang after nun, naisip ko yung mga kamag-anak ko, naisip ko yung pamilya ko, naisip ko yung mga mahal ko sa buhay na, Lord, ako ba ginagawa ko yung lahat para maligtas? Kung ako yung nagtanong nun, kayo rin, tanongin nyo rin sarili nyo, ginagawa nyo ba yung lahat ng paraan para lang maligtas sila? 'Di ba? Kasi kung hindi pa, maybe, 'di ba, wake up call to ng Panginoon na, kaya nga sabi ko kanina kay doon sa pinsan ko, alam mo Ber, maikli na lang ang buhay. Kaya sana, wag mo nang tigasan yung puso mo, bigay mo na yung mo. Sabi ko, mag-date tayo minsan. Tapos sabi ko, kung pwede ka mamaya, magsimba ka, o kaya naman sa sa linggo. And parang dahil paalis na ako, kinat ko na yung conversation. Pero deep inside of me, meron talagang nagsasabi na kumilos ka na, gumawa ka na ng paraan. And tayo, isipin nyo maigi, yung mga mahal nyo sa buhay, ilagay nyo dun sa pwesto na mahuhulog na sila sa impyerno. Hindi nyo ba gagawin ang paraan, ang lahat ng paraan para maligtas lang sila? Naintindihan? Minsan, di ba, ang prente-prente natin, pag tinitingnan tayo, di ba, ng Panginoon, ang prente natin talaga lahat na supposed to be yung mga pamilya natin, number one nating idalhin yan sa Panginoon. Pero wala tayong ginagawa. Naintindihan? Kaya dapat kung kinakabahan ka man, kung nahihiya ka man, kung wala ka ng concern, kabahan ka na. 'Di ba? Manalangin ka na. And kapag nanalangin ka, ayan, babalik na yan, yung power. 'Di ba? Una, sin killer. Pangalawa, door opener. And pangatlo, power bringer. And also, letter B naman, yung kanina, 'di ba? Pangalawa naman is yung the welcome in prayer. Una, yung word. Pangalawa, yung welcome in prayer. Sabi dito, in order to have confidence that God answers prayer, we must feel welcome before Him in prayer. Pero, ang katotohanan talaga, welcome ba tayo? Oo, welcome na welcome tayo, di ba? Pag tinanggap natin ang Panginoon, we can approach the throne of grace. And sabi nga, God loves for His children to pray. The text says that when we ask, He hears us. Kaya welcome na welcome tayo, di ba? Everybody is welcome. Inaantay ka lang talaga ng Panginoon. Amen po. Yan yung word, tsaka welcome in prayer. Pangalawa, our confidence in God in appealing to God in prayer. Kanina, appearing to God in prayer. Ngayon naman, appealing to God in prayer. Pero actually, ito talagang message na to is an encouragement to pray. Hindi lang naman din siya correction, di ba? And rebuke, pero encouragement siya. And sabi nga dito, when we appeal to God, we are to do so with humility. I know that it sounds like a contradiction to say that we are to come before the throne of God with boldness, and then to say that we must have humility before God. But boldness must never be construed to be arrogance. Huwag kayong malito dyan, na hindi arrogance yung boldness, okay? And sabi nga dyan, next, the word as in our text stands in juxtaposition to a Greek word which means to demand or require. The word as in our text comes from the Greek word aiteo. Yan, ahiteo, which is of uncertain derivation. It is used exclusively in the New Testament to mean to ask, beg, call for, crave, desire, or require. Pero dito kasi may papaliwanag ako sa inyo. Pakita natin yung picture. Nung pumunta kasi ang wise men, doon kay King Herod, yung ask doon na mababasa nyo, katumbas siya ng word na demand. Yung inaas niya na, asan yung yung saan mag-aano yung Star of Bethlehem, ganun, saan maaano yung hari ng mga Hudyo, saan ipapanganak. Yung ask doon, equal siya sa demand. Pero may sinasabi nga yung Bible scholar na yung ask na, yun di ba, kasi may mga nagsasabi ng mga preacher na ang ibig sabihin kasi ng asking doon, demand.
Kaya dapat dinedemand mo si Lord na, Lord, kailangan mong gawin to. Pero hindi pala yun. Kasi sabi nga dito, the term boldness or confidence does not speak of telling God what to do. Na Lord, gawin mo to. Dinidemand ko na gawin mo to. Di ba? Kaya yung mga pangangaral daw na name and claim it, mag-ingat din daw tayo doon. Yung name it and claim it na yung, halimbawa, sige, i-name mo. Di ba? 50 million. Name it and claim it, di ba? And yun sabi nga dito, they say God has to do what He promised to do. Yung parang inuobligan ni Lord, Lord, pangako mo to, kaya gagawin mo to. Pero may proper pala na attitude dyan. Di ba? Sabi nga dito, dear friend, please be sure of this. God is God and you are not. Kaya hindi mo siya basta-basta pwedeng utusan. Na Lord, in Jesus' name, ngayon din, magkaroon ako ng girlfriend. Di ba? Yung parang demand. Maganda, matangkad, maputi. Ngayon na. Di ba? Talagang demand, di ba? Inaano mo pa yung mga verses, di ba? Pero sabi nga, boldness is confidence, but never arrogance. You don't dictate to God what He will or will not do. Di ba? Na Lord, ganto ha, ganyan. Pag nagkabahay ako, ganto ha, ganto, ayak na to. Di ba? Kasi sabi nga, proper prayer is always seeking God's will and not our will. It means that we are welcome at His throne and that He knows what is best. Yung pala yun. Na kapag papasok ka sa prayer meeting o kaya naman kung mananalangin ka, hindi ikaw yung parang siga, Lord, gawin mo to ha. Di ba? Yung parang ganon. Kundi pag lalapit ka sa Panginoon, dapat may proper attitude ka na alam niya kung ano yung best sa'yo. Kaya yung best na yon ang siyang hihilingin mo. Amen? Naintindihan nyo? Balance tayo ha? Naniniwala tayo doon. Nakalooban ng Panginoon, yung ganito. Pero, He knows best. Okay? Naintindihan? Siya ang may alam nun. Kaya ganito yan. Sabi nga dyan, John implies that there are elements which can block our prayers from being effectual, from being successful. Una, human obstructions to prayer. Yun yung tinatawag na our walk. Sunod naman, heavenly obstruction to prayer. Ito yung tinatawag na His will. Okay? So may mga obstruction pala sa prayer. Okay? Una, sabi nga dyan, the human obstructions to prayer, our walk, ang una niyan ay yung number 1, selfishness. Ito yung mga humahadlang. Okay? Para hindi sagutin ng Panginoon o hindi masagot ang prayer natin. Una, selfishness. Yung kapag makasarili tayo, di ba? Sabi ng Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ito yung mga tao na nagpe-pray, pero para sa kanila lang. Nagpe-pray, pero sarili lang iniisip. Okay? So yan ang isa sa mga hadlang. Pangalawa, sinfulness. Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Ito alam naman natin to, di ba? Kaya nga, una, bago tayo manalangin sa Diyos, humingi muna tayo ng tawad. Kasi kung hindi tayo hihingi ng tawad, hindi niya tayo papakinggan. Di ba? Kaya halimbawa, may tinatago ka pang kasalanan o alam mong may kalokohan ka pa, hirap ka mag-pray. Kasi bakit? Alam mo sa sarili mo, at the back of your mind, na may nagawa ako kanina. And kaya dapat, ang gawin mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kaya ang mga taong gumagawa ng kasalanan, Kristiyano, hindi confident yan mag-pray. Bakit? Kasi sa loob-loob nila, inuusig sila ng konsensya nila na pray ka, may ginawa kang ganito. Taas-taas kang kamay, sinampal mo nga yung kapatid mo kanina. 'Di ba? Na kailangan, ang gawin mo muna kasi, mag-confess ka ng kasalanan. Okay? Number 3, next, impatience. Romans 4:20, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Alam nyo ba na rin yun? Kumbaga parang hadlang sa prayer natin. Yung kapag impatient tayo, yung hindi tayo makapag-intay, di ba? Yung parang gusto ng Panginoon, next year pa, gusto, ngayon na. Di ba? Kaya nga, dapat, ito laging yung tatandaan yan. Merong God's will, merong permissive will. Ang God's will, talagang kalooban ng Diyos yan. Perfect person, perfect timing, perfect lahat. Good, pleasing, and perfect. God's will yon. Ang permissive, ganito, yung ikaw lang. Diba? Yung ikaw lang ang may gusto, ngayon, nakulitan na ang Diyos, sige na nga, pala ka dyan. Diba? Diba? Nung humiling si John Rex ng ganito, Lord, ganyan. O, ayan na, sige na.
Di ba? Kaya minsan, di ba, akala natin, Pastor, God's will ko yan. Kala mo lang. Bakit? Kasi pwedeng permissive will yan. Na ikaw yung ano, kasi may mga, yun nga yung, di ba, yung sinasabi ko sa inyo dati, yung parang, ang pinagpe-pray, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Di ba? Yun ang tongues. Pero ikaw na nagde-decide, siya na. Siya na nga. Di ba? Pero hindi ganon. Dapat lagi ka pa rin tanong sa Panginoon. Kasi what if, di ba, sasabihin ni Lord kay Rap, hindi siya. Yan. Kasi ang kalooban ko sa'yo, mas maliit sa'yo. Di ba? Huwag kang ambisyosong 6-footer ang gusto mo. Hindi kita bibigyang hagdan, sabi ng Panginoon, di ba? Kaya may mga parang dapat inaantay mo ang Panginoon sa mga sagot, di ba? Kailangan huwag kang impatient. Okay, number 4, doubt. Okay, Psalm 5:3. Sabi, my voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning, I will direct it to you and I will look up. Yung ibig sabihin dito ng and I will look up and I will expect. Yan, ibig sabihin ng and I will look up. Yan ang totoong look up. Diba? Kasi yung mga look up na alam nyo kung ano-ano lang, di ba? Look up. Di ba? Ang totoong look up, expectant kay Lord. Di ba? Yung talagang walang duda, talagang inaantay mo. Di ba? Kung nag-pray ka ngayon, inaantay mo na dumating. Amen? Okay? At tatanggal ang anumang doubt. Okay? Panglima, unforgiveness. Ayan. So alam naman natin na hadlang din sa prayer kapag may hindi ka pa pinapatawad. Sabi ng Mark 11:25-26, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Di ba? So dapat nagpapatawad tayo. And isa rin, sa gusto kong iparating sa inyo, alam nyo, kapag meron kayong mga kasalanan sa isa't isa o meron kayong mga offense, dapat nag-uusap kayo. Dapat pinag-uusapan nyo. Halimbawa, magtapat ka, alam mo, naiinis ako sa'yo nung nakaraan. Masyado kang ganyan-ganyan. Tapos, mag-end up kayo nang magkabati kayo. Hindi yung patatagalin nyo. Kasi the reason why daw, nawawala yung fire ng isang Kristiyano, alam nyo kung bakit? Sabi ni Vlad Sabchuk. Sabi niya, because of offense. Kaya yung prayer mo, yung worship mo, walang power. Bakit? Offense, may offense sa loob-loob mo. May sama ka ng loob kay ganito, di ba? Na-offend ka sa sinabi niya. Kaya hindi ka tuloy focus. Hindi ka concentrated kapag nag-worship ka. Bakit? Kasi may kasamaan ka ng loob. Kaya dapat nag-uusap kayo. Chinachat mo, pwede pa tayo usap? Di ba? Mang-inasal naman tayo. Diba? Sasaksakan lang kita ng ng chicken. Kasi asar ako sa iyo eh. Papaliguan kita ng chicken oil. 'Di ba? Kumbaga, yung mga dapat tapos yun, after nun mag-pray kayo. Nang sa gayon pagpunta mo ulit sa church, di ba? Di ba kaya nga ako prayer ko dito, lalong-lalo na sa mga magkakatrabaho. Yan ang dalawang iniisip ko tungkol sa magkakatrabaho. Una, sa mga magkakatrabaho diyan, pwede kasi na magtulungan kayo, di ba, sa trabaho nyo. Uy, Bible study tayo dito. Ang dami natin dito sa Remax. Kaso, ang disadvantage? Kapag nagkakakitaan na kayo ng mali, late na naman. Wala na naman. Di ba? Kaya tuloy na aapektuhan ang inyong relationship. Pero dapat, anong ginagawa? Mag-usap kayo. Di ba? Uy, dapat hindi ganyan. Mali yung ginawa mo. Ganyan. Di ba? Nag-uusap. Okay? Kaya minsan ako, ang gusto ko sana, kumalat na lang. Ay, wag kayo dyan sa isang kumpanya lang. Kumalat kayo. Di ba? Nang sa gayon, kumalat din ang gospel. Di ba? Hindi kumalat ang sama ng loob. Di ba? Hindi ganon. Naintindihan? Amen? Mag-usap ha. Kasi sabi nga, di ba, wordly pa ang nagsabi nito. Diba? Sabi, wala namang problemang hindi nasusolusyonan sa usap eh. Diba? O kung naniniwala sila doon, dapat kayo rin. Diba? Confess your sins to one another that you may be healed. At kapag nag-usap, ang resolution, magbati. Hindi yung last na namang inasal natin to ha. Diba? Huwag ka na magpapakita sa akin. Diba? Kunti. Unboxing kita. Lilitsunin kita. Diba? Mga wag ganon. Okay? So, kaya sabi mo sa katabi mo, forgive. Di ba? Sabi mo, magpatawad. Di ba?
Kaya alam niya, pag gano'n ang nangyari, pag gano'n ang nangyayari, ang saya ng buhay. Ang saya ng bahay. 'Di ba? Ako naranasan ko 'yan. Halimbawa, kapag may mga sa aming mag-asawa, hindi kami pwedeng yung kumbaga parang papatagalin ang samaan ng loob. Bakit? Kasi nananalangin kami. Ako parang personally, alam ko sa sarili ko, pag hindi ko binati si Ate Mer, pag hindi ako nag-sorry sa kanya, anong prayer ko man dito, hindi didinggin ng Panginoon. Kaya dapat automatic 'yan. Diba? Oh, bati na tayo. Diba? Sorry na. Diba? Ganon din sa mga mag-aasawa. Hindi nyo pwedeng patagalin samaan nyo ng loob. Bakit? Damay ang pamilya. Damay ang blessing. Diba? Dadating na sana yung rep nyo, na-cancel pa. Diba? Diba? Hindi dumating-dating yung parcel. Kasi bakit? Ayun. Kung ano-anong mga hadlang. Bakit? Kasi may samaan ng loob. Amen! Pag wala tayong, alam niya, pag walang ganyan, ang saya ng buhay. Ang saya ng church, ang saya ng pamilya, ang saya ng mga friendship, di ba? Kasi nagko-confessan, okay? And then pang-anim, formality. Ayan, isa rin pala yan, na dahilan. Di ba? Nahadlang. Yung masyadong formal, yung parang, makalangit na Ama, Diyos Espiritu Santo, dakila ka. Di ba? Talagang, formal na formal, di ba? Kaya di ba, minsan pag Bible school, ganun nga rin kami. Pag una, talaga formal na formal. Di ba? Pwera na lang kapag may mag-icebreaker na. Di ba? Kaya si Ninya, tawan-tawa na naman kami kahapon kay talagang icebreaker. Yung parang kahit nasa crimson. Kasi minsan may mga ganun, yung parang hindi mo maramdaman si Lord kasi formal na formal ka. Yung parang gusto mo lahat ng grammar mo correct. Di ba? Walang grammatical error. Di ba? Ika nga ni Jade. Tama ba? Grammatical error. Ayan. Ayan. There's no such thing as wrong grammar daw. Again, grammatical error. Yan. English. Ayan. So, formality. Iwasan natin yan. Kung ano ang nasa puso mo, sabihin mo, di ba? Sabi ni Gerald. Yan, sundin mo. Yan. Sabihin mo. Okay? Kaya, tapos yun nga, sunod naman, obstruction ay His will. Ayan, alam nyo ba na ang kalooban ng Panginoon, obstruction din yan. Bakit? John tells us that we must pray in the will of God. Now, be sure that you do not think that this means merely saying the words, if it be thy will. Ayan. So, pero hindi ibig sabihin nito na lagi na lang sasabihin mo, Lord, kung kalooban mo. Lord, kung kalooban mo. Diba? Pero ito nga, yun yung dapat mo tanda. Next naman. Sabi nga, this actually means that you and I are to so abide in Him and His words in us that we know how to pray in His will. Yun ang prayer ko sa bawat isa. Na alam niyo kung paano, alam niyo kung ano o bakit. Dapat daw tayo, masyado na tayong close sa Panginoon to the point na alam na natin yung kalooban niya at gusto niya. Di ba? Ika nga ni Benny, dapat daw ganun ka-close. Ayan, ganun daw tayo ka-close kay Lord. Bakit? Kasi kapag ganun tayo ka-close kay Lord, alam natin ano ang gusto niya. Di ba? Di ba, ganun din. Ako, kay Ate Mer, alam ko yon, kila Mama at Papa, alam ko yon, kay Risa, 'di ba? Kay Gerald. Pag close sa'yo, alam mo kung ano yung ayaw niya, ano yung gusto niya, 'di ba? Ganon din sa Panginoon. 'Di ba? Pag mukhang ayaw to ni Mama. Nakasimangot na. Ganyan. 'Di ba? Mukhang ayaw to ni Risa. Ni Papa. Ganyan. Dati lalo si Papa. Halatang-halata ko yan si Papa pag galit sa akin. Talaga. Hahainan niya ni Mama ng pagkain. Kaya tuloy ako, ang gagawin ko, Ma, galit po sa akin si Papa. Diba? Alam ko yung mga ganon. Alam nyo, ganon din sa Diyos. Dahil close ka kay Lord, hindi ka hihiling ng something na ikakasakit ng puso niya. Hindi ka hihiling ng something na alam mong mali. Amen? Diba? Diba si Gab, pwede ba siyang humiling sa Lord, sige na, 2 girlfriend. I need it now. 2 girlfriend, Lord.
please, di ba? Sabi mo naman, doble ang blessing namin. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng hiling ka lang ng hiling. Di ba? Kundi dapat alam mo yung kalooban ng Panginoon. Sabi, we must get before God often and remain in His Word till we know His heart and His purposes. You might think that it is impossible, but it is not. Di ba? Posible yun. Na kada hiling mo, kada prayer mo, tumutumpak ka, na-answered prayer ka lagi. Bakit? Kasi alam na alam mo yung kalooban ni Lord. Lagi kang answered prayer. Kasi laging, toink, toink, twink, twink. Diba? Walang namimiss. Bakit? Kasi lagi mong namimiss yung lagi mong nahihit, natatarget yung kalooban ng Panginoon. And dito, may kwento nga dito. Alam ko, some of you, alam nyo na to. Doon sa Africa kasi, meron isang medical missionary ang pumunta sa Africa. Ngayon, may dala-dala siyang pera, tapos may dala-dalang gamot para sa pantulong sa mga tao. Ngayon, anong nangyari? Habang parang dun sa kanyang dinadaanan, may nakita siya, dalawang lalaki, nagsasapakan, ganyan-ganyan. Ngayon, edi yung isa tumakbo, tapos yung isa, kumbaga parang nagstay na lang doon. Kaya ang ginawa niya, ginamot niya. Tapos ngayon, parang after ilang weeks, bumalik siya doon sa pinupuntahan niya sa may Africa nga. Ngayon, nakita niya yung tao na yon na pinagaling niya. Tapos alam niyo kung ano yung sinabi? Ano yung kinuwento ng tao na yon na pinagaling niya? Sabi niya, alam mo sir, nung pumunta ka dito, kami ng mga kasama ko, 5 kasama ko, sinundan ka. Kasi alam na alam namin na may pera ka that time. Tsaka meron kang mga gamot. Plano sana namin, pasukin yung yung tent. Tapos kunin sa'yo lahat, di ba, ng gamot tsaka pera. Pero nagulat kami kasi merong 26 na mga kalalakihan nakapalibot dun sa sa tent mo. Kaya hindi na namin tinuloy sa takot namin. Sabing ganun. Ngayon, habang kinukwento yon nitong missionary sa church niya, biglang merong isang lalaki, nung nag-report na siya sa home church niya, may isang lalaki na tumayo. Sabi niya ganyan, "Uy, teka, anong araw yan?" Sabi niya gano'n, "Pwede mo bang sabihin sa akin anong araw nangyari yon, tsaka anong oras?" Tapos edi nagkwento na siya. Kasi kapag gabi sa Africa, umaga dito. Ngayon, nung sumakto kasi, nung sinabi niya yung date, nung date na yan, saktong mag-golf dapat ako. Kaso, nung iniimpake ko na yung bag ko, anong nangyari sa akin, nililid ako ng Panginoon na ipag-pray ka. Ipag-pray yung mga missionary natin dito sa church. Ngayon, sa sobrang parang ang tindi ng burden, tumawag ako ng mga tao na sasama sa akin. Ngayon, sabi niya dun sa mga tao, mga brother, sister, tayo nga kayo, kung ilan tayo nung nanalangin, nung pinag-pray natin si brother, nung pagtayo ng mga tao na nanalangin, binilang nilang lahat, 26 lahat. Di ba? Sila, kasama yung nag-testify. Di ba? Naintindihan nyo? Ang lesson dyan, ganito. Unang-una, kapag close ka kasi kay Lord, alam mo kung kailan ka magpe-pray. Alam mo kung nililid ka ni Lord mag-pray. Merong mga unction na mag-pray ka. Di ba? Kaya minsan, nung nakaraan, may nagpaalam sa akin na dapat kasi meron kaming, parang lakad na sa Naik. May nagpaalam sa akin, "Pastor, magpe-pray po ako, magpa-fasting po ako, Monday po kasi yon." And ako, parang sa loob-loob ko, yung mga ganun kasing mga rason, yon, valid sa akin yon pag ganun. Di ba? Kasi ibig sabihin, may mga nililid ang Panginoon. Di ba? Kaya dapat ganun tayo. Dahil sa close natin si Lord, nararamdaman natin. Di ba? Alam natin kung paano mag-pray. Tas pangalawa, na lesson dyan, di ba? Kapag merong nagpe-pray talaga, merong representative na angel ang Panginoon. Kaya tingnan nyo, ito imagine niyo, paano kaya pag dumami pa tayo sa service at pag dumami pa tayo sa prayer marathon na mananalangin o prayer meeting na mananalangin, ilang kayang mga angel ang isusuko ng Panginoon? Di ba? Para iligtas yung mga pamilya natin, para proteksyonan yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Kasi kada isa nga daw na nananalangin, may isa, at least isang angel na laging nagbabantay. Naintindihan? Kaya sabi nga dyan, prayer is not overcoming God's reluctance, it is laying hold of God's readiness. Find out what God is up to and pray for that. You will get it every time. Amen? That is what it means to pray
in the Spirit. Kaya nga, di ba, tayo, nagpe-pray in tongues tayo lagi. And sabi nga, prayer is not sending God to run your errands. It is submitting to God's authority, will, and purposes in our lives. And prayer produces boldness. Okay? So, papaspasan ko na lang. Sabi nga dyan, prayer is the only way to get God's power released into your life. Prayer is the secret to having God's power released in you. And sabi nga, you and I can have the will of God revealed to us in prayer. We can pray in victory. You can have this confidence in you that God answers prayer. Sabi mo sa katabi mo, God answers prayer. And sabi, He answers every prayer prayed in His will. At lalong-lalo na kapag kalooban niya, ano mangyayari? Sasagutin niya. And last na lang, ito na nga. Our confidence in appropriating from God in prayer. Ito, napakahalagang malaman natin to. Bakit? Kasi para alam natin ano yung pangako ng Diyos at ano yung i-expect natin sa Kanya. Una, sabi nga dyan, a promise is presented. Okay? Sabi nyo nga, promise. Diba? Ito nakakatuwa to. Sabi kasi God gives us this promise, He will hear us and He will answer us. Sa 1 John 5:14 to 15, diba? Ano ang promise ng Panginoon? He will hear us, papakinggan niya tayo, and He will answer us. So yan ang promise ng Panginoon na dapat maging confident ka. Alam nyo kung alam nyo to, yung talagang pag alam nyo na, ay, nakikinig ang Panginoon, wala kayong sasayangin na panahon, pray kayo ng pray. Sipag talaga nyo mag-pray. Bakit? Lagi pala kayong sinasagot eh. Okay? And pangalawa naman, sabi nga dito, letter B, a presence is perceived. Ayan, ano daw? Hindi lang pangako, binigyan din tayo ng presensya ng Panginoon. Sabi nga dyan, John says that God hears us when we pray. Ibig sabihin nun, andun si Lord. Pag si Gabi nananalangin, andun si Lord mismo. Diba? Sa tabi niya, pinapakinggan siya. Okay? Kapag si Rap nananalangin, nandun din talaga siya. And ganun siya ka-close na na kahit whisper natin, kahit yung mga bagay na parang binubulong mo lang, dinig na dinig niya. Kaya di ba minsan may pangangaral na gano'n na hindi mo kailangan sumigaw. Naririnig ka ng Diyos. Bakit? Kasi close siya sa iyo eh. Di ba? Halimbawa, yung ganyang layo, o ganyang lapit, kay Alex tsaka kay Aaron. Ikaw, Aaron, kailangan mo pa bang sigawan si Alex? Minsan. Kailangan mo hindi na. Bakit? Kahit bulong lang yan, maririnig niya yan. Di ba? Ganon daw ka-close si Lord sa atin. Ano sample nito? Naalala niyo si Hannah? Ano sabi ng Bible kay Hannah? Kala ni Eli, baliw siya kasi... Pero sinagot ng Panginoon. Di ba? Nagkaanak siya. Di ba? Kaya alam nyo, minsan, kahit ganon daw yung prayer natin, sinasagot ni Lord. Amen? Pero syempre, powerful pa rin tayo dapat mag-pray. Ayan, kahit... diba? Dahil sa sobrang close ni Lord sa atin, didinggin niya tayo. Amen? Pangatlo, last na to. A peace is produced. Sabi, yes, there is a great peace that comes when you have confidence in God through prayer. That is why Paul also says that the peace of God is with those who pray with faith and faithfulness. Diba? Sabi ng Philippians 4:4-6, and the peace of God shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Tama ba? Ayan, di ba? Kumbaga, yung kapayapaan ng Panginoon ay sasayo kapag nanalangin ka. Naintindihan? So, ano yun? Promise, presence, tsaka peace. Yan po ang matatanggap natin every time na nagpe-pray tayo dito. Every time na nagpe-pray tayo. Kaya taas ang kamay ng gusto nang mag-pray. Amen? Taas ang kamay ng, alam mo, walang lugi talaga sa pagpe-pray. Taas kamay. Taas kamay ng naniniwala na powerful ang prayer. Therefore, manalangin po tayo. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-prayer meeting tayo palagi. Diba? Attend tayo ng mga prayer gathering. Sabi mo, balik ka sa prayer. Diba? Halimbawa, sige, bumalik na tayo sa worship, di ba? O, natatauhan na tayo sa giving natin. It's time. Balik naman tayo sa prayer. Di ba? It's time. Bumalik tayo sa mga pagpe-pray natin, prayer meeting. Kaya sa conclusion, sabi, prayer is the most powerful force in the world. The church has the power to change the course of history through prayer. Alam nyo ba yan, yung nangyaring Korean War noong 1950s? Nung mainit na mainit yan at medyo nag-ceasefire, alam nyo ang ginawa ng mga Korean Christians? Pumunta sila dun sa boundary ng South and North Korea.
Pumunta sila doon, tumapat sila, lahat sila nanalangin. Pinanalangin nila na wakasan na yung digmaan. Kaya alam niya, after nun, hindi na dinigma, di ba, ang South Korea. And ito pa, di ba, dahil nga yung South Korea, marami ng Christian sa kanya, umunlad na sila. And sabi nga, sa kanila natagpuan, di ba, the largest church in the world. And also, yung North Korea, nag-i-starve sa gutom. Di ba? Parang yung parang bumababa na yung kanilang ekonomiya, tsaka mahirap talaga sila. Diba? Pero yung South Korea, ano nangyayari? Yung mayaman. Bakit? Because of prayer. Diba? Dati rin, lumuhod sa yan. Ewan ko kung sinong presidente ba o ministro yon. Lumuhod sa Luneta Park ng Pilipinas. Sabi niya, Lord, make Korea, parang like the Philippines. Gawin mo yung Korea na parang Pilipinas, kasi dati ang yaman ng Pilipinas. Dahil sa prayer na 'yan, ano nangyari? Ang yaman nila. 'Di ba? Bakit? Because of prayer. 'Di ba? Kaya sabi nga diyan, our families need prayer. Our teens, our youth need prayer. Our churches need prayer. Our pastors, preachers need prayer. Our leaders need prayer. Our schools need prayer. Dear people of God, we all need to pray sincerely, and hindi lang yon, faithfully. Walang titigil. Di ba? We must pray and never give up. Sabi nga, prayer was offered by the people prayed in Egypt. God heard their cries and delivered them. Nanalangin sila sa Red Sea, and yung passage was opened. Di ba? Prayer din ang nagdala sa kanila ng victory over the Amalekites in the wilderness. Prayer din ang nagpatigil, 'di ba, sa araw to stand still. Ano pa? Prayer din ang nagbigay ng lakas ulit next kay Samson, 'di ba, para ma-defeat yung Philistines. Prayer din ang nagbigay kay Hannah ng isang anak na ang pangalan ay Samuel na nagbago ng bansa. Prayer din ang nagbigay ng wisdom kay Solomon. Prayer din ang nagpaulan nung panahon ni Elijah. Sunod naman, prayer din ang nagdala ng fire sa Mount Carmel. Prayer ang nagdagdag ng 15 years sa buhay ni Hezekiah. Prayer din ang nagdeliver kay Jonah dun sa malaking isda. Prayer din ang nag-save kay Peter nung time na malulunod na siya. And prayer din ang brought an earthquake to Philippi and saved Paul and Silas. Naintindihan nyo kung gaano kahalaga ang prayer. Kaya pray.